nangyari sa aking GCash account. Noong July 30, mayroon akong last customer na nag-send sa akin ng 7,140. Masaya na ako dun kasi mayroon akong 140. Tapos, natulog na kami nung. Tapos, July 31, nagbukas ako ng maaga, quarter to 6. Tapos, maaga pa rin noon, merong na agad sa akin nagka-cash out. Sabi ko, sige, send nyo na lang. Tapos, ang sabi niya sa akin, hindi ka mapasahan. Ano daw ang nakalagay, hindi raw available ang number ko. Ang ginawa ko, binuksan ko yung GCash account ko. Hindi ko nga siya ma-open. Kinakabahan na ako. Tapos, ko na siya. Binura ko na yung apps. Tapos, in-install, nirefresh ko. Tapos, lahat na ginawa ko, ayaw pa rin talaga. Kinakabahan na talaga ako. Kasi nga, lahat ng pera ko nandun. Nung last ng gabi na yun, ang daming cash out, kaya pumapasok lahat dun sa GCash ko yung pera. Pati yung binta ko sa tindahan, naipasok ko lahat dun. Tapos, syempre, kinakabahan ka na, wala kang hindi mo malaman kung paano mo ma-recover yung pera, yung account mo. Hindi lang po ngayon nangyari sa akin yan, bali pangalawang beses na ngayon na nangyari sa akin yan. Nung una, hindi ako nabahan kasi nasa 5,000 lang yun ngayon malaki. Ito na nga, nung kinabukasan, na yun, 31, na kami, nag-submit a ticket na kami. Doon kami pumasok sa help center ng GCash. Doon kami nag-send. Tapos, may pipil-upan po kayo doon. At saka, magbibigay kayo ng email nyo. Tapos kapag na-send nyo na lahat ng requirements, sa email na ngayon magre-reply si GCash, doon na kayo mag-uusap lagi. Ayan nga yung ginawa namin araw-araw, naka 49 conversation po kami doon. Araw-araw nagpa-follow up kami. Lagi nilang sinasabi na ganun pa rin daw, wala pa rin. Kasi nga mayroon daw kasing nag-report sa akin sa GCash na yung account ko na yun ay kanya raw yun. Binigyan siya ni GCash ng 3 araw na mag-submit ng mga police report ng mga requirements na katibayan na kanya yung GCash account ko. Hindi naman daw nakapag-submit. Kaya inaantay na lang na maibalik sa amin yung GCash account. Sinasabi ko po sa inyo ito kasi ayoko pong maranasan nyo yung nangyari sa akin. Kasi yung nangyari sa akin, ilang araw na yung may nagsisend sa akin ng OTP na mayroon ngang bagong device na nagbubukas ng account ko, sinusubukang magbukas. 3 beses yun, hindi ko na lang siya pinapansin. Kapag ganyan po ang nangyari sa inyo, alerto na po kayo. Dapat ilipat nyo na po yung laman ng GCash nyo. Kasi, ayun, ganyan nangyari sa akin. Tapos, casing nga siya. ayun guys, tips ko lang po sa inyo para maiwasan yung pangyayari yung ganun. Dapat yung pera nyo ay yung account nyo. Ginamin nyo yung account ng asawa nyo o kapatid nyo o anak nyo para doon nyo ilagay muna yung pera nyo. Kasi mahirap kapag isang account lang ang ginagamit nyo. Wag kayong maglalagay ng malaki na pera sa GCash. Kasi wala tayong magagawa kapag hold ni GCash yan. Pag nag-hold si GCash, wala naman siyang abiso na, i-hold ko muna tong GCash account mo ha. Wala tayong magagawa kapag na-hold na ni GCash. Paano kung lahat ng pera natin nandoon? Paano naman yung panggastos natin araw-araw? Kagaya sa akin ngayon, bago na ibalik yung GCash ko, 2 weeks in 1 day. Naibalik pa yon kasi meron akong utang sa G-Credit. Nag-text na yon kasi 2 araw na lang nun. Ulit ko na. Sinabi ko nga na ganun ang nangyari, na sabi ko, 2 linggo ko nang hindi ma-open yung GCash ko. Sabi ko, sana matulungan niyo po ako. Sinabi ko na nga lang, pasensya na kasi hindi ako nakapagbayad agad. Tapos nung mga ilang oras lang, ayun, nabalik na.
Binalik na ni Gcash. Pagkatapos naming mag-almusal, tuwan-tuwa na ako kasi naibalik na yung yung account ko. Pwede na raw buksan. Natanggal na yung lipstick ban ng Gcash ko. Tuwan-tuwa na ako noon. Tapos ginawa ko noon, nagbayad na agad ako sa Gcredit. Tapos yung iba isinalin ko sa ibang account. At saka yung natitira, hindi ko na muna kasi nilagay ko na sa iba-ibang account na, 3 account. Hiwalay ko na para sigurado ng Kasi yun pala guys, kapag halimbawa mayroon nag-cash out sa'yo na galing sa nakaw, doon pala nagkakaproblema yung account nyo. Kaso guys, ang hirap naman malaman kung paano naman natin malalaman yun kung nakaw yung kinakas out sa'yo. Diba? Ang hirap namang malaman nun. Hindi naman aamin sa'yo yung nagsisend sa'yo na, oy, ninakaw ko yan. Tapos, syempre guys, kailangan mag-ingat po tayo. Maiwasan yung mga kagaya ng nangyari sa akin. Kaya dapat pag mayroon kayong pera na malaki sa account nyo, bawasan nyo na huwag kayong maglagay ng malaking pera dyan. Dahil hindi po safety na maglagay ng pera sa Gcash. Kahit ako nga, nadala na talaga ako eh. Saka guys, kung mayroon man sa inyong nangyaring kagaya sa akin, pagtiyagaan nyo pong magpasa ng requirements at saka mag-follow up sa health center ng Gcash. Kasi kung wala kang tiyaga, hindi mo makukuha yan. Kasi parang kapag hindi ka nagtiyaga mag-follow up sa Gcash, parang hindi mo na makukuha yung pera, hindi na nila ibabalik. Kaya dapat magtiyaga ka talaga na makuha mo. Sayang din naman yung pera natin, lalo na pag malaki. Ang hirap-hirap pagpunap ng pera ngayon, ang hirap kumita. Ako nga, nainganyo din ako mag-Gcash kasi nga may tindahan akong mali. Kaya ang dami nagtatanong sa akin kung may Gcash ako. Siyempre, nang hinayang naman ako, maganda rin naman kasi ang kitaan sa Gcash. Ayan, magdadalawang taon na rin ako nag-Gcash. Nainganyo ako kasi siyempre, dagdag kita, diba, sa tindahan natin. Tsaka, sana nakatulong ako sa inyo. Kunting ingat lang guys sa Gcash nyo. Buti nga ako na-recover ko na sa akin. Pero karamihan ng iba, hindi na nila na-recover yung Gcash account nila. Hindi na rin nakuha nila yung pera nila. Kagaya nung isa, 28,000 yung pera niya. Hindi niya na rin nakuha yun. Tapos yung isa naman, 12,000 ang binalik sa kanya ni Gcash. 2,000 na lang. O diba guys, ang laki nang nawala. Hindi malang kalahati ang binalik. Sana guys, nakatulong ako sa inyo ha. Bye-bye!